Hindi ko tunay na pangalan ang ipinapaalam ko rito, ngunit tawagin niyo na lamang akong Ana. Nangyari ito noong 1976 nang maaga akong nag-asawa sa gulang na 13 taon. Napangasawa ko si Jomar na mas matanda ng 15 taon sa akin. Hindi ko siya pinili, ang tunay kong kasintahan noon ay si Ronaldo, na mas kaedad ko at mas nakakapagpaikot ng aking puso. Gwapo at matangkad si Jomar, may makisig na katawan dahil sa kanyang trabaho. Bumubuga siya ng mga sako ng mais tuwing umaga sa aming baryo, at hapon naman ay nagpapasada ng tricycle upang kumita. Madalas akong sumasakay sa kanyang tricycle pauwi mula sa paaralan, lalo na kapag alas 6 na ng hapon at ilan na lamang ang pasahero. Habang naglalakad ako patungo sa paradahan, laging si Ronaldo ang naghahatid sa akin, sinusigurong ligtas akong makauwi. Ngunit minsan, parang sinasadya ni Jomar na hintayin ako. Madalas akong mag-isa sa kanyang sakay at hindi niya ako kinakausap, bagaman nakangiti siya tuwing nakikita niya ako. Sa una, nagpapasalamat pa ako sa kanya, hindi na kasi ako maglalakad ng 30 minuto sa dilim, kung saan maraming kwentong aswang ang umuugong sa aming lugar. Baon ko palagi ang mga kalamansi at ang matutulis na tangkay nito, bilang proteksyon laban sa mga ganoong bagay. Ngunit hindi ko inakalang hindi lamang sa aswang dapat magingat, kundi pati sa mga taong mukhang mabuti. Isang Miyerkules iyon, ang unang pagkakataon na nagsuot ako ng maikling dress na winik at kurba-kurba ang hubog ng aking katawan. Gusto kong maging maganda para kay Ronaldo na magsasabay sa akin sa Viet Prom. Nalate ako sa pagpasok dahil sa pagbihis, kaya si Jomar na lamang ang natira sa paradahan. Habang lumalapit ako, napansin ko ang malagkit niyang pagtitig, kakaiba ang pakiramdam ko noon. Sa loob ng tricycle, bigla niya akong pinalipat sa likod nang makita niyang sasakay sina Dario at Jonel na parehong nakatingin sa akin dahil sa aking suot. Ma'am Ana, dito na lang po sa likod para komportable kayo. Baka masiksikan kayo doon at masilipan pa, sabi niya, ang unang pagkakataon na kinausap niya ako. Pinalipat din niya ang isang lalaki sa likod at masama ang tingin niya sa mga ito, lalo na nang mapansin niyang tinititigan nila ako. Ma'am, sa susunod po, magsuot kayo ng mas mahaba. Mukhang binabastos kayo ng mga lalaking yan. Maganda naman po kayo kahit simpleng suot lang, dagdag niya bago pinaandar ang tricycle. Natahimik ako, nainis sa kanyang panghihimasok, hindi naman siya kasintahan ko o magulang. Sa paaralan, nagustuhan ni Ronaldo ang aking suot. Sa prom, nagsayaw kami at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang malikot niyang mga kamay na dumudulas sa mga hindi dapat, at ang mga halik niyang puno ng pagnanasa. Mayroon na kaming ginagawa noon, lihim sa aking mga magulang. Pagkatapos ng sayaw, inaya niya ako sa kanyang boarding house at muling nangyari ang hindi dapat. Pinipilit niya akong huwag umuwi, mahal, anong oras na? 7 na ng gabi, wala ka ng masasakyan. Subukan pa rin natin, sabi niya habang nakahiga kami sa kanyang kama. Hindi ko alam kung paano magsisinungaling sa mga magulang ko bukas. Maghihinala sila, sagot ko. Sige na, magbihis ka. Ihatid na kita, pagtatampo niya. Sa paradahan, wala ng tricycle maliban sa pulang sakay ni Jomar, na pumarada sa harap namin ng walang ngiti, para bang galit siya. Hindi ko na lang pinansin, nagpaalam ako kay Ronaldo, na hinalikan pa ako ng matagal, umaasa pa rin na hindi ako uwi. Umandar kaagad ang tricycle pagkasakay ko, walang hintay sa iba pang pasahero. Sa pagod, pumikit ako upang makatulog sandali, iniisip na gigisingin niya ako sa bahay. Ngunit nagising ako sa pag-uga ng tricycle sa mabatong daan, hindi ito ang daan pa uwi. Nagpanik ako, iba na ang lugar. Kuya Jomar, saan po ito? Hindi po ita yung daan, sigaw ko, ngunit hindi niya ako pinansin, nanlilisik ang mga mata niya sa galit. Umiiyak na ako, sumisigaw ng tulong, ngunit hindi siya tumigil. Sa takot, tumalon ako sa damuhan, nagkarason sa lakas ng pagbagsak. Sinubukan kong tumakbo, ngunit nahabol niya ako. Sa laki ng kanyang katawan, walang laban ang pagpupumiglas ko. Hindi na niya ako sinakay, buhat-buhat niya ako, patungo sa isang kubo sa kagubatan, mga 5 minuto ang layo. Doon niya ako ginapos at hinalay, paulit-ulit hanggang sa magsawa. Nakakapit ang kamay niya sa bibig ko, habang umiiyak siya, sana mapatawad mo ako, Ana. Mahal na mahal kita. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pagkatapos, nang hina na ako, handa nang mamatay kung iyon ang susunod.
Hindi ko na naisip ang kinabukasan, parang binihis niya akong papel. Binuhat niya ako tulad ng prinsesa, isinakay sa tricycle at iniuwi. Bumaba ako kaagad sa bahay at umalis din siya. Ngunit sinalubong ako ng sampal mula sa aking ina, hindi ka nahiya, Ana. Napakabata mo pa para mag-boyfriend. Anong oras ka na nakauwi? Nakita ka ni Jomar kasama ang nobyo mo. Ipinasundo kita sa kanya. Galit na galit siya. Hindi niyo ba alam na si Jomar ang gumahasa sa akin? Sana nanatili na lang ako kay Ronaldo, umiiyak na sagot ko. Abay, sumasagot ka pa. Kung ganoon, magpakasal na kayo ni Jomar. Mas gusto pa namin siya kaysa sa nobyo mong si Ronaldo. Kayang buhayin ka niya. Kapag nalaman ni Ronaldo, tatanggap ba siya? Walang lalaking magrerespeto sa babaeng ginahasa, sabi ng aking ama na kumurot sa puso ko. Hindi ko inakalang ganoon ang aking mga magulang, walang kwenta, at ipapakasal pa nila ako sa rapist ko. Kinabukasan, tumakas ako, sumakay ng ibang tricycle upang hindi makita ni Jomar. Dumiretso ako sa boarding house ni Ronaldo, niyakap siya ng mahigpit habang umiiyak, dala ang ilang gamit ko. Tumakas na tayo, Ronaldo. Magsama na tayo, sabi ko at ikinuwento ko ang lahat. Ngunit mas masaktan pa ako sa sagot niya, sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang umuwi noong gabi na yon. Pinilit kitang matulog dito. Pero anong ginawa mo? Pinilit mong umuwi. Seryoso ka ba? Sa lahat ng sinabi ko, ako pa ang sisisihin mo. Mahal kita, Ana, pero pasensya na. Hindi ko kayang tanggapin. Maghiwalay muna tayo, kung tayo talaga, magtatagpo pa rin tayo. Mas hayop ka kaysa kay Jomar. Pareho kayo ng mga magulang ko. Kailan pa nasukat ang pagmamahal sa bilang ng lalaki sa katawan ko? Wala kang kwenta. Kinuha ko ang mga gamit ko at lumabas. Sa labas, nakita ko si Jomar, sumunod pala siya. Para siyang maamong tuta, nakayuko at hindi makatingin. Nagkasal kami, nagulat ang lahat, ngunit wala na akong nagawa sa kagustuhan ng mga magulang ko. Sa kubo kung saan ako hinalay, doon kami nagsama. Sunod-sunuran si Jomar sa lahat ng utos ko. Sobra ang galit ko, ginawa ko siyang katulong, parang tuta na ang sagot sa lahat. Hanggang sa nabuntis ako. Hindi ko alam kung si Ronaldo o Jomar ang ama, yun lang ang huling beses. Doon, sa maliit na bahay ni Jomar, kita ang kanyang ina na si Nanay Benita. Inuutos-utusan ko rin siya tulad ng katulong. Sumusunod naman, alam kong kahihiyan ang ginawa ng anak niya. Mabait silang mag-ina, ngunit hindi humuhupa ang galit ko. Pinangako ko na hindi ko mapapatawad. Minsan, parang hindi ko nakilala ang sarili ko, sama na ang ugali ko. Walang respeto kay Nanay Benita na wala namang kasalanan. Sobrang maaalaga siya. Dinadala niya ang mga pangontra sa aswang, baka raw aswangin ako. Binigyan niya ako ng langis na may katas ng kalamansi, inilalagay sa palapag, kung kumulo, may aswang na lumapit. Kahit wala akong pakialam sa bata sa sinapupunan ko, gusto ko pa ring buhayin ito. Hindi naman ako ganoon kasama. Tuwing gabi, kapag may kaluskos sa labas, iniistorbo ko si Jomar, paraan ko upang magdusa siya. Sinasabuyan ko ng tubig habang natutulog para tingnan ang aswang sa labas. Kahit hindi kumukulo ang langis, ginagawa ko pa rin. Gumising ka. Kumukulo ang langis. May aswang na gustong kunin ang anak mo, sabi ko, tapos tatawa. Iniiyak niya ang kapatawaran, parang aping-ape. Naiinis ako dahil naaawa na ako sa kanya. Pareho sila ng ina niya, sobrang bait. Siguro kung dinaanan niya sa maayos, magiging maayos kami. Hanggang sa nanganak ako. Maayos ang bata at sigurado akong kay Ronaldo, hindi kamukha ni Jomar. Ngunit tuwa si Jomar, buhat-buhat at isinasayaw ang baby. Pinangalanan niyang Angelo. Kahit umiiyak at gutom ang bata, hindi ko pinapansin, si Jomar ang gumigising at nagpapadede, gamit ang gatas na hindi galing sa akin. Maagang nasanay si Angelo. Minsan, gusto kong patawarin si Jomar, ngunit nagpipigil ako, nahuhulog na ang loob ko sa kanya. 2 taong gulang na si Angelo nang abala si Jomar sa sakahan, at ako naman ay prinsesa sa bahay. Hindi ko pa nga binabantayan ng maigi ang bata, natutulog lang ako, pinabayaan siyang maglaro mag-isa. Ganito na ang ugali ko dati, kampante naman. Ngunit isang gabi, nang hanapin ni Jomar ang bata, wala na siya.
Hinanap namin sa kubo ni Nanay Benita, hindi raw kinuha. Nagtanong-tanong si Jomar sa mga kapitbahay, nagpatulong sa kagubatan, wala. Kahit sa ganoon, walang paninisi mula kay Jomar, hindi tulad ni Ronaldo. Isang linggo ang lumipas, hindi ko na kaya ang pagkunwari. Pagod na pagod si Jomar galing sa paghahanap. Nakaupo siya sa lamesa, tinatanggal ang bota, nang bigla siyang nakatulala, yumuko at umiyak, pinipigilan ang ingay, pagyugyug ng braso. Lumapit ako, niyakap siya. Nagulat siya, ngunit sinundan ng halik ko sa labi, matagal, maalab, habang tumutulo ang luha ko. Mula noon, magkasundo na kami. Ako na ang gumaganti sa kanya tuwing gabi. Nalaman ko ring sinubukan niyang sumuko sa pulis noong gabing iyon, ngunit tinawanan lang siya, unang beses raw na mailalaking gustong makulong sa panggagahasa. 15 taon ang lumipas nang mawala si Angelo, hanggang sa may report mula sa pulis, natagpuan na raw ang aming anak. Binata na siya, at kailangan kong kumpirmahin sa pulis kung siya nga, baka magkapareho lang ng pangalan. Kaiba ang ilong, matangos at maliit ang ilong ni Angelo noon, malaki ang mata tulad ni Ronaldo. Ngunit posible raw nagbago ang itsura, nakita raw nila ang mga gamit niya, damit pa. Kinumpirma namin ni Jomar at pangalan pa rin si Angelo. Sobrang saya, may kapatid na siyang sinika at buntis na rin ako sa pangatlo. 6 na buwan na ang tiyan ko noon. Ngunit may kakaiba kay Angelo, panay ang titig sa tiyan ko, hinahaplos pa. Akala ko naglalambing, ngunit hilakbot ang pakiramdam ko sa sinasabi niya, Mama, ang lusog ni baby. Lakas ng tibok ng puso niya. Parang gusto ko siyang gigilan at kagatin. Tumawa siya at sinabayan ko para hindi mahalata. Isa pa, araw-araw kumukulo ang langis sa kwarto ko, gabi man o umaga. Walang ingay sa labas, ngunit mula nang iwi namin si Angelo, magdamag itong kumukulo. Akala ko nasira na, pumunta ako sa albularyo para sa bago na may patak ng kalamansi. Andrea, Ana, hindi nagkakamali ang langis. Malapit ang aswang sayo. Palitan ko pa rin, ngunit kung kumulo pa, may kinakasama kang aswang, sabi niya. Binigyan niya rin ako ng asin para isaboy sa labas, buntot ng pagi at kalamansi na may matutulis na tinik. Sinabi ko kay Jomar ang hinala ko, hindi si Angelo ang bumalik. Itinuro ko ang kumukulong langis. Obserbahan muna natin, sagot niya. Usap-usapan sa baryo ang aswang, maraming nagrereklamo ng mga libingan na hinukay, mga katawang may kagat, walang laman. Balbal raw ang tawag sa ganoong aswang. Isang gabi, ihing-ihi ako, kaya tumayo ako nang hindi ginising si Jomar, pagod siya. Sa lababo, nakita ko si Angelo na nakatalikod, parang kumakain. Anak, bakit dyan ka kumakain? Diyan ka sa lamesa, sabi ko, ngunit hindi siya lumingon. Hinayaan ko na pumasok sa banyo. Paglabas, wala na siya, ngunit may kutsilyo na may dugo sa lababo. Nagpanik ako, sinigaw si Jomar. Bakit, mahal? Tanong niya. Nakita ko si Angelo parang kumakain. Pagbalik ko, wala na, ngunit tignan mo, dugo sa kutsilyo. Niyakap niya ako. Maya-maya, pumasok si Angelo galing labas. Saan ka galing? Anong ginawa mo? Bakit may dugo? Tanong ni Jomar. Pa, nagkatay po ako ng manok. Ito nahugasan ko na. Ano bang nasa isip nyo? Sagot niya, hawak ang manok. Kumalma kami, niyakap ko siya. Nako, anak, pinag-alala mo kami. Hindi ko alam na magkakatay ka ng manok sa ganitong oras. Ngumiti siya, birthday raw ni Nika iyon. Ngunit hindi ako mapakali, sa lababo may mahabang buhok sa dugo, parang buhok ng tao. Kinaumagahan, habang kumakain ng tinulang manok, may iyakan sa labas. Si Aling Elena at asawang si Thomas, karga ang kabaong ng anak nilang si Liza, nabuntis at kinuha ng aswang ang bata. Mere, anong nangyari? Tanong ko, yakap si Aling Elena. May aswang dito. Kagabi lang, sagot niya, humagulgol. Kinakabahan ako, tiningnan si Angelo, walang pakialam, patuloy sa pagkain. Bumalik ako, tinanong siya kung may narinig kagabi, malapit lang ang bahay nila. Wala po, sagot niya. Maya-maya, lumabas si Nika mula sa kwarto ni Angelo, hawak ang damit na puno ng dugo. Mommy, si Kuya Angelo hindi marunong magligpit. Amoy, sabi niya, hinahawakan ang ilong. Nagulat kami, dugo nga. Lumapit si Jomar kay Angelo. Sino ka? Bakit nagpapanggap kang si Angelo?
Sinuntok niya ito. Namula ang mata ng impostor, nanlilisik. Umiiyak si Nika sa takot. Naalala ko ang kalamansi at tangkay na may tinik, tumakbo ako sa kwarto. Hiniwa ang bunga, piniga sa tangkay at buntot ng pagi, hinampas sa impostor. Layuan mo ang asawa ko, sigaw ko, nakapikit. Sigaw ito tulad ng sinasaktang aso, tumakbo palayo. Dugo si Jomar, tinawag ko ang tulong. Humingi kami ng paumanhin sa mga tao, dala raw namin ng malas. Naintindihan nila kasalanan ng pulis. Ngayon, masaya na kami ni Jomar, simple ang buhay, 4 na anak, matanda na kami. Hindi romansa ang kwento namin, ngunit napatunayan niyang mabuti siya. Hanggang dito na lamang ang kwento ko at mag-iingat tayo lahat. Ako naman ay si Carlito. Nais kong ikwento ang karanasan ko sa aswang. Ngunit bago iyon, tanong ko sa inyo, ano ang gagawin niyo kung ang anak na inyong binigkas, pinakain, at inalagaan ay hindi pala inyong tunay na anak? Nangyari ito ng mga anak ang aking asawa na si Marisa sa isang ospital na tatawaging Kabugao Hospital. 10 taon na kaming kasal, pinaghirapan ang pagkakaroon ng anak. Humingi kami ng tulong sa lahat, doktor, albularyo, dasal sa Diyos, ngunit wala. Walang sakit kami, binigyan pa ng gamot ang doktor para makabuo. Palagi akong sinasabing hindi kami maghihiwalay kahit anong sabihin ng iba. Ngunit masakit ang mga tanong ng mga tsmosa, kailan kayo magkakaanak? Ilang taon na kayo? Hindi ko na kaya ang pagyak ni Marisa. Isang beses, sa simbahan, tanong ulit ni Nanay Erlinda, "O Marisa, Carlito, kailan ko kaya makikita ang apo ko? Matanda na ako." Nay, sana kapag may ganito, wag niyong paulit-ulit. Mas nahihirapan kami. Bawasan niyo ang pangingialam, kasalanan sa Diyos iyan, sagot ko. Kinurot ako ni Marisa, humingi ng paumanhin at umuwi kami. Palasagot talaga ako kapag nasungit ang inis ko, sabi ko sa kanya. Lalo na nang mapaaway ako sa tindahan, bumibili ng pandesal. Nakita ko si Dario at barkada, siga at babaero siya, binububog ang asawang si Maria. Pare, bait mo sa asawa mo. Dapat kami ang pinagsisilbihan, asar ni Dario. Hindi ko pinansin, umaga pa, inuman na sila. Walang-wala ka sa kalingkingan ni Carlito, Dario. Bait na asawa, sabat ni Doming, nagtawanan sila. Naghintay ako ng bagong pandesal. Pare, bakit hindi mo gayahin kami? Hindi kayo hiyang kaya hindi pa nakabuo, sabi ulit ni Dario. Sumabat si Santos, ikaw kaya, Dario, tumigim sa asawa niya. Nagtawanan ulit. Nabastusan ako, nadamay si Marisa. Binuhat ko ang upuan, pinukpok si Santos. Natumba siya. Pinagtulungan ako ni Dario at Doming, ngunit lumaban ako gamit ang parte ng upuan. Dumudugo kami lahat ng awatin ng tanod. Na ospital si Santos, nabaldado, dugo sa utak. Laman kami ng chismis, kinasuhan ako, ngunit ibinasura, basagulero rin sila. Umalis kami sa baryo, bumalik sa lumang bahay namin sa Dumanis, na walang nakatira mula nang mamatay ang mga magulang ko. Naglinis kami buong araw. Kinaumagahan, naglabas sa ilog, kumot, kortina, unan. Nadatnan namin si Nanay Elena, albularyo at manghula na naglalaba. Nay Elena, kamusta? Bati ko. Hindi siya sumagot, tinitigan si Marisa. Magandang umaga, Nay, bati ni Marisa, nagmano. Tahimik pa rin siya. Nay, ako si Carlito, anak ni Nalita at Satur. Diyan sa Sampalok, pakilala ko. Alam ko hindi kita nakakalimutan, Carlito. Pero may sasabihin ako, nahihirapan kayong magkaanak, ngunit mabuti na hindi dito magsisimula ang malas. Kung makabuo, siguraduhin niyong tunay na anak ang inaalagaan, hindi aswang, sabi niya. Napakunot noo ako, hindi ko naintindihan. Umalis siya, naiwan kami. 3 buwan pagkatapos, napansin ko kay Marisa ang mga senyales ng pagbubuntis, parang takaw. Nagrereklamo ng asim ng sampalok na isaw-saw sa bagoong at kalamansi, lumalaki ang tiyan. Mahal, buntis ka na yata, sabi ko. Impossible. Ayoko umasa, sagot niya. Ngunit nasusuka siya sa kape, kaya pinilit kong magpatingin, buntis nga siya. Umiiyak kami sa tuwa. Inalagaan ko siya ng husto, excited akong umuwi araw-araw. Iniingatan siya habang nagsasaka ako para sa panganganak. Nang dumating ang araw, inihanda ko lahat, bumiyahe sa Kabugao Hospital. Naglabor si Marisa, hindi ako mapakali sa labas, magkahalong kaba at saya.
Lumabas ang bata, hawak namin saglit ni Marisa bago kunin ng nurse para sa vitals. Pinangalanan naming Maria ang anak. Natulog si Marisa, umidlip din ako. Nagising ako nang bumalik ang nurse, bit-bit ang baby. Ma'am, kunin ko na si baby. Tulog pa si mama. Inabot sa akin ang bata, ngunit kakaiba. Nawala ang maliit na balat sa dibdib niya na nakita ko kanina. Ma'am, sigurado ba kayong anak namin ito? May balat kanina sa dibdib, ngayon wala, tanong ko. Hindi po pwedeng magkapalit, may tag sa kamay. Pantalang po yan, nawawala rin, paliwanag niya. Ikinuwento ko kay Marisa, umiti siya, mahal, huwag mong ipahalata na matagal tayong nagkaanak. Kamukha mo nga eh. Nagtiwala ako sa kanya, siya ang ina. Binigay namin lahat kay Maria. Naiwan sila ni Marisa sa bahay habang nagsasaka ako. Isang araw, pauwi na ako, nakita ko sila sa labas, buhat ni Marisa si Maria. Nakatingin si Nanay Elena. Nay, ano po ginagawa niyo? Tanong ko. Sigurado ka bang anak mo ang naiuwi? Seryoso niyang tanong. Bakit po? Hindi mo dapat inuwi, ipalit ang anak mo. Aswang ang naiuwi niyo. Patayin mo, sabi niya. Tinawag ako ni Marisa, Carlito, halika. Huwag mong kausapin ang matandang iyan. Galit siya. Ayoko siyang kinakausap mo. Kamuntikan niyang ilaglag ang anak natin. Balak pa yatang itakbo, sinasabi niyang aswang ang bata. Mula noon, hindi ko na pinansin si Nanay Elena. 3 taon ang lumipas, may sakit si Marisa, kaya ako ang bantay kay Maria. Naglalaro siya nang bigla siyang natahimik, kinakain ang ulo ng daga, akmang kakainin ang katawan. Tinabig ko, binuhat, hinugasan ang bibig. Kinagat niya ang daliri ko, dumugo. Pambihira, Maria. Hindi yan kinakain. Galit na galit ako. Nagwawala siya dahil hindi ko pinayag. Inialis ko kay Marisa, ngunit galit siya, simpleng pagbabantay hindi mo magawa. Pinag-aalala mo pa ako. Pasensya, hindi ko alam kung paano niya nakuha, sabi ko. Pinagdududahan mo na naman ang anak natin. Ilang beses ko sasabihin, huwag kang maniwala sa aswang-aswang. Wala akong sinasabing ganyan, hindi ko lang alam kung paano, inis ko. Naiinisan na ako sa trato mo sa anak natin. Umalis ako para hindi maaway. Maayos daw ang doktor, inobserba sa ospital 4 na araw. Ngunit naulit, patay na daga, patay na pusa sa sulok ng bahay. Nandidiri na ako, hindi normal. Malapit na akong maniwala kay Nanay Elena. Napapansin din ni Marisa, ngunit ayaw niyang tanggapin. Naging ganito ang buhay namin hanggang lumaki si Maria. 8 taong gulang na siya, suportado ko ang pag-aaral niya, ngunit pasaway, kinakagat ang kaklase. Kinausap ako ng guro, kayo ba tatay ni Maria? May bata sa ospital, kinagat niya sa liig, kamuntikan mamatay. Gawain niya ang pagkagat kapag nagsasabunutan. Nagpaalam ako, umuwi galit. Nag-away kami ni Marisa, unang beses na sobra. Bakit hindi ka maniwala na napalitan? Yung tunay may balat sa dibdib. Yang bata, wala, hindi kamukha natin. Mabuti pa maghiwalay na. Kung hindi mo matatanggap, hindi normal siya, kamuntik makapatay ka. Bakit mo sinikreto? Asawa mo ako. Dahil alam kong ganyan ang sasabihin mo, ako na lang ang bubuhay sa kanya. Iniwan ko sila ng gabing iyon, ngunit bumalik kinabukasan, nag-ayos, hindi ko kaya mawala si Marisa. Kinausap ko si Maria, hindi ko na siya pinag-aral, sinama ko sa sakahan, binantayan. Galit siya sa akin. Ilang buwan, nabuntis ulit si Marisa. Lihim kong binisita si Nanay Elena para sa proteksyon, langis na ipapahid, halamang gamot na ipapainom. Lalayo ang aswang, sabi niya. Minamasahe ko si Marisa gamit ang langis, sinabing para sa kalusugan. Itinatago ko ang tangkay ng kalamansi na may tinik sa higaan. Mas takot ako kay Marisa kaysa aswang. Walang nangyari, nanganak siya ng malusog na si Hazel. Binantayan ko ng maigi sa ospital. Sa bahay, panay ang masamang tingin ni Maria kay Hazel. Araw-araw nagtatampo sa ina, mas inaasikaso mo siya kaysa sa akin. Hindi sila magkasundo. 4 na taong gulang na si Hazel nang maaga akong gumaya sa bukid. Naiwan si Maria, masama raw pakiramdam. Sa bukid, nakita ko ang puno ng kalamansi, lusog ang bunga.
Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang inuudyok akong umuwi. Pumitas ako ng bunga at tangkay na may tinik, bumalik dali. Nadatnan ko sila sa salukan ng tubig, lublob si Hazel, hawak ni Maria ang ulo. Mamatay ka na! Inihampas ko ang tangkay sa kanya, nabitawan niya si Hazel, tumakbo. Inasikaso ko si Hazel, buhay pa, dinala sa ospital. Galit ako kay Marisa, iniwan niya ang mga bata para maglaba. Mula noon, nawala si Maria. Hindi na rin nag-away si Marisa, naniwala na siya. Napatunayan ngang napalitan ang mga bata. Hindi pa namin nahahanap ang tunay na Maria. Humingi kami ng tulong para demangda ang ospital, sinadya raw. Ngunit kulang sa pera, hindi na natuloy, wala na rin ang nurse. Ngayon, pinapanalangin na lang namin na alagaan ng mabuti ang tunay naming anak kung sino man ang maihawak. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, magsilbing aral, huwag ipagkatiwala ang anak kahit sa doktor at nurse. Maraming salamat.